Dear Lady Love TV. A deal to forever, Mr. Billionaire. Naroon pa rin ang kaunting kaba hanggang sa matapos ko ang pagkanta at magpalakpakan ng mga naroon. Pinasalamatan ako ng MC nang bumaba ako ng stage at iniabot ako rito. Isang matandang lalaki ang umakyat sa stage. Muling tumugtog ang banda at kumanta ang matandang lalaki ng isang Old English song, The Way You Look at Me Tonight. Pinuntahan ko si Ali na naroon pa rin sa kanilang pwesto. Nasa gilid ng pool. Palakpakan nga ang mga taong naroon pati na siya. Matapos makalapit ako rito. Ayos lang ba? Tanong ko at pinahid ng likuran ng palad ko ang mga namuong malamig na pawis sa noo ko. Anong ayos lang? You were great. Nasisihang sagot ni Ali. At wala sa itsura niya na in-stir niya ako. Nagulat ako nang bigla niyang abutin yung kamay ko upang hilahin ako palapit sa kanya. Pinatong niya yung kamay ko sa ibabaw ng balikat niya. Isayaw mo ako dali. Utos niya sa tonong wala akong karapatang tumanggi. Hindi ako marunong sumayaw. May pagkakaila na sabi ko. Napalingon ako sa paligid. Ang halos lahat ng naroon sa lugar namin na magkakapareha ay nagsimula ring magsayaw sa saliw ng awitin. Slow dance lang talking. Wala kang karapatang magpanik. Natatawang sabi niya. Hinawakan niya ako sa gilid ng balikat ko. Pagkatapos sa inilapit niya yung mukha sa gilid ng mukha ko at may ibinulong. Kasi kapag hindi mo ako isinayaw, isasayaw ko ng iba. Lalo na yung mga matatanda rito. Mahirap pa naman silang tanggihan. Sinabayan ko yung galaw niya. Naiilang pa rin ako. Hindi ko alam kung naiilang ba ako o natataranta dahil kumakabog na naman ng malakas yung dibdib ko. Lalo pa't nararamdaman ko yung init ng hininga ni Ali na tumatama sa leeg ko. Panay ang lunok ko. Sayang no, sabi niya. Napayuko ako sa kanya upang salubungin ang tingin niya. Bakit? Pero hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Pucha, ano tong nangyayari sa akin? Nagtibit balikat si Ali saka sumagot. Sana noon pa tayo nagkakilala. Napangiti ako sa sinabi niya. Hindi ko kailanman nagkaroon ng malapit na kaibigang babae. At natutuwa ako nakilala ko si Ali. Oo nga pala, sabi ko nga nang may maalala ako. Bakit kailangan mo pang magtrabaho ron sa coffee shop mayaman ka naman? Ayan na naman siya sa mahaba niyang Paano ko ba ipapaliwanag? Napanguso siya. Nagawa ko na kasi yata ang halos lahat. Bata pa lang ako, nalibot ko na yung mundo. My mom loves to travel. Lagi akong bitbit. Wala akong gusto na hindi ko nakukuha. I partied a lot. Well, I think a lot is an understatement. Then I started to get bored with my life. Kasi paulit-ulit na lang yung lahat. Bigla ko naalala yung classmate ko na nagpa-part-time job sa isang coffee shop. Hindi ko alam kung bakit parang nainggit ako sa kanya. Parang may goal kasi siya sa buhay. May direksyon yung buhay niya. Ako, nasanay na yung direksyon ng buhay ko ay sa mga malls. Rich kid problems. Hinawakan ko siya sa bewang. Ano nga pala yung ibig sabihin mo nung sinabi mo na humopya? Kanina ko pa talaga yung gustong itanong sa kanya. Pero hindi lang ako magkaroon ng chance. Marahang natawa siya. Humopya. Hoping. Nagsalubong ang mga kilay nito. Hoping na. Tinapik niya ako sa balikat. Ano ka ba? Joke lang naman kasi yung kanina no. Na baka hoping kang may gusto ko sa'yo. Nginitian ko siya. Sus, wala ba talaga? As if. Napaikot yung mga mata niya. Baka ikaw pa ang may gusto sa akin. Paano kung sinalubong ko yung tingin niya at nagtagumpay ako? Gusto nga kita. Ayun na naman yung kakaibang weird feelings na sumanib sa akin nang hindi umuiwas ng tingin si Ali. Ano bang meron sa kanya ngayong gabi? At para akong nagmamalfunction at walang kontrol sa sarili. Bakit bumibilis yung pintig ng puso ko? Bakit para nagiging malabo na naman sa paningin ko ang lahat sa paligid? At bukod tanging si Ali lamang yung malinaw sa mga mata ko. Parang bumabagal na naman ang takbo ng oras. Bumaba ang tingin ko sa mga labi ni Ali. Nang bahagyang bumuka ang mga iyon, may sasabihin ba siya? At bakit naroon ang malakas sa damdamin sa akin na para bang gusto ko siyang halikan ng sandaling iyon? Shit, ano bang nangyayari sa akin? Nararamdaman kong bumitiw sa pagkakahawak sa akin si Ali. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Itinulak niya ako sa dibdib. Hindi ko na malaya na nakatayo na pala ako sa edge ng pool. At nang itulak ako ni Ali, ay nawalan ako ng balanse. Hindi naman iyon siguro kalakasan pero dahil sa nagpa-malfunction nga ako, ay hindi gumagana yung reflexes ko.
Alam kong nahulog na ako pero wala akong lakas na pigilan iyon. Naging mabilis ang mga pangyayari. Narinig ko pang napasigaw ang ilan bago ako bumagsak sa pool. Hindi ko na matandaan kung gaano ako katagal sa tubig. Sinikap kong makaahon agad. Nawala sa pandinig ko ang banda at ang kumakanta. Sa pagkakataong ito, literal na huminto ang lahat. Basang-basa ako mula ulo hanggang sapatos na makatayo ako. Ang lahat ng mga mata nang naroon ay nakapukol sa akin. Nagmumura ako sa isip ko. Si Ali nanlalaki ang mga matang nakatitig sa akin habang nakatakip ang isang kamay sa bibig. Oh my God, ikaw kasi, bagamat nakalublob na sa tubig yung kamay, sinasabi niya pa rin at naririnig ko iyon. Ano na naman ako? Sabi ko, sa pagitan ng mga ngipin ko, sa gitna ng kahiyang sinapit ko. Ganito yung mga eksena sa horror movie na bigla na lang humahagi sa malayo yung mga tao kapag tinitigang pumuputok ang mga bumbilya. Hinakbangan ako ni Ali at nagmamadaling umalis ako roon. Rinig ko ang pagbubulong-bulungan ng ilan. King, sandali. Hinabol ako ni Ali sa hotel lobby. Tangina, literal na walk of shame ang dinanas ko hanggang sa makalabas ako sa hotel. King, sigaw ni Ali sa driveway ng hotel. Nakahils ako. Huwag ka na magpahabol please. Napahinto ako. Hindi ko alam kung maiinis ba ako sa kanya o mahihiya sa binitiwan kong salita sa kanya. Hinarap ko siya. Huminto siya. Nang halos 1 metro na lang yung layo niya sa akin upang maghabol ng hininga. Pagkatapos ay tiningnan niya ako habang nakatayo ako roon at hinihintay ang sasabihin niya. I'm so... Biglang napatakip siya ng bibig at naningkit ang mga mata. Nagpipigil ba siya ng tawa? Tumuwid ng tayo si Ali. Inalis sa pagkakatakip sa bibig ang kamay. Ipinaypay ang kamay sa mukha at panay ang inhale-exhale. Bumunghalid siya ng tawa. Na kahit takpan pa niya ng kamay ang bibig ay hindi niya na makontrol ang pagtawa. Napikon ako. Tinalikuran ko siya para umalis. Mabilis na hinabol niya ako at pinigilan sa balikat. Sorry. Iwinasiwas ko yung balikat ko. Parang nakakagago ka naman eh. Hinarap ko siya. Nakuha mo pa talaga akong pagtawanan? Sumeryoso yung mukha ni Ali. Pagkatapos biglang naningkit na naman ang mga mata. Nahahawa na siya sa akin at pinatong ko yung noo niya sa ibabaw ng balikat ko. Doon siya muling humagalpak ng tawa. Apat luka-luka talaga tong babaeng to. Humigpit ang pagkakahawak niya sa akin para kumuha ng suporta. Yung tawa niya ay hindi tawa na pang-asar. Tawa na para ba akong komedyante sa harap niya, nagbitiw na nakakatawang joke. Yung tawa na nakakahawa. Ewan ko ba pero nawala yung asar ko sa kanya. Inilayo ko yung mukha ko upang hindi niya makita na nangingiti niya na ako. Ang sarap niyang panoorin habang hawak ng isang kamay ang tiyan dahil mangiyak-ngiyak na siya sa nakakatawa. Nang maubos ang tawa niya tumuwid siya ng tayo at inayos ang sarili. Hinihingal pa nga ang gaga. Pinahid niya ang luhang nasa gilid ng mga mata niya. Tapos na ba akong tagpagtawanan? Kunwaring pagsusungit ko. Grabe, ngayon lang ulit ako nakatawa ng ganito. Sumimangot siya. Sorry, ang bad ko. Napaismid ako. Medyo giniginaw na ako. Sorry talaga. Bigla ko kasing naalala si Sophie. Sa'yo, medyo natatawang sabi niya. Kumunot yung noo ko. Sino naman yon? Yung Persian cat namin na nahulog din sa pool namin. Ganyan-ganyan yung itsura niya na makaahon siya sa pool. Kasing grumpy mo rin. Ano pa ba talagang isasagot ko? Napasingasing lang ako. Saka hindi ko sinasadyang itulak ka ha. Hindi ko namalay na nasa gilid na pala tayo ng pool. May sincerity sa tono niya. Kasi naman ikaw, tama na yung mga kaka-joke mo, okay? Tinitigan ko siya. Hindi ko nga alam kanina kung nagbibiro ba ako o ano. Pero papaano kung nagkakagusto ka nga sa tao? Paano kung nakakagusto na nga ako sa kanya? Ano kaya ang magiging sagot niya? Oo na, pinara ko yung taxi na nakita ko. Ay ano ba yan? Biglang nalungkot si Ali. Uuwi ka na? Wow naman te, gusto mo ba akong pulmonyahin? Gusto mo pahatid kita sa driver ko? No, I can manage. Dumiretso ako sa unahan ng taxi na huminto sa tapat ko. Pero bago ako sumakay, mabilis na hinalikan ako ni Ali sa pisngi. Thank you. Nakangiting sabi niya. Baka sa mukha niya na walang mali siya ang ginawa niyang paghalik sa akin. Napipi ako. Hindi ko yun inaasahan. Pagkatapos ay isinilip niya ang driver sa loob. Manong, ingatan niyo yung pasahero niyo ha. Kabisado ko na po yung plate number niyo. Hinarap niya ako pagkatapos. O siya, mag-iingat ka. Ikaw din.
Tinanguan ko siya bago ako sumakay ng taxi at isara ang pinto. Hindi kami nagkita ni Ali ng araw na to. Kung nagte-text man siya ay hindi ko matatanggap dahil nabasa yung cellphone ko sa bulsa ko. Kaya laking tuwa ko nang pagka-uwi ko galing sa eskwela ay gumana pa iyon. Akalain mo, effective pala talaga yung pagbababad sa bigas kapag nabasa yung cellphone. Pagkaon ko ng cellphone nakatanggap ako ng text mula kay Ali. King, punta ka bukas 2 p.m. sa auditorium ng college building for a cause. May tugtog din yung mga tao doon kasama ako. Just support me. Magtatampo ako kapag hindi ka nagpunta. Doon ko nalaman tumutugtog pala si Ali. Nag-reply ako na hindi ako mawawala bukas. Pero hindi na siya nag-reply back. Kinagabihan ng pagtulog na ako. Nang makatanggap ako ng tawag. Walang pangalan na nakaregister pero nasagutin ko ay agad ko siyang nabosesan. Lara, busy ka ba? Hindi naman. Paano mo nga pala nakuha yung number ko? Naitanong ko dahil nagpalit siya ng number. Kabisado pa ba niya yung number ko? Hiningi ko kanina kay Jay sa gym. Hindi na kasi kita naabutan. Malungkot yung boses ni Lara. May problema ba? Napatayo ako sa kama at lumabas ng kusina. Kumuha ng tubig sa ref. Matagal bago nakasagot si Lara. King, pwede ba tayong magkita bukas sa campus? Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko matiyak kung ano yung bigla kong naramdaman. Pero tiyak ko na may problema si Lara. Kilala ko siya. Sige, okay lang. Pwede mo ba akong puntahan ng 2:00 sa 304? Huling subject ko na yon. Sure, mabilis na sagot ko. Naisip kong i-cancel na lang yung unang plano ko bukas kay Ali. Madali lamang gumawa ng dahilan. Si Lara na lamang ang nasa classroom nang puntahan ko siya. Agad na nagtama ang tingin namin nang bumungad ako sa pintuan. Nginitian niya ako pero nababasa ko sa mata niya na malungkot siya. Ano kaya ang problema? Nag-away kaya sila ni Migs? Nagtuloy ako sa loob at umupo sa bakanting upuan sa tabi niya. Tumunog yung cellphone ko. Nag-text si Ali. Tinatanong kung nasaan ako. Hindi ako nag-reply dahil hindi ko pa alam yung idadahilan ko. Hinarap ako ni Lara. Nilagay ko sa silent cellphone ko. Ipinatong ko sa ibabaw ng armrest. King, simula niya. Wala na kami ni Migs. Malungkot na sabi niya. Parang napigil ang paghinga ko sa narinig ko. Ano nangyari? Nagyuko siya ng ulo. Siguro ay hindi niya gustong ipakita sa akin na nagpipigil siya ng luha. That's actually the thing. Wala nangyari sa amin. Hindi ko maintindihan. Nagangat siya ng tingin sa akin. He's not like you, King. Parang baliwala lang ako sa kanya. Parang hindi niya nga ako girlfriend eh. Ni hindi kami halos madalas makita. Mas madalas pa niyang kasama ang mga kabarkada niya. Marahang nagbuga ako ng hininga. May namumuong galit sa akin. Paano ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay binaliwala lang ng iba? Gusto kong hantingin ng sandaling iyon si Migs. Sinong nakipag-break? Hindi na napigilan ni Lara ang mapaluha. Mabilis kong pinahid iyon ng daliri ko. Walang official breakup. Hindi na kami nag-uusap kahit sa phone. Ayoko na rin. Naputol yung sasabihin ko sana nang biglang mag-vibrate yung phone ko. Nag-text uli si Ali, pero hindi ko binasa. I need a friend right now, King. I miss you. I need you. Namimiss ko yung dating tayo. Sinalubong ko ang mga tingin niya. Heto yung pinakaasam kong marinig sa kanya. Na importante ako sa kanya. Na kailangan niya ako. Naagaw ang atensyon ko kay Lara na mag-vibrate ulit yung cellphone ko. Napatingin din doon si Lara. Tumatawag si Ali. Napakunot ako nang mapun ako yung picture na nakaset bilang ID caller ko. Inangat ko yung cellphone ko at doon napansin na picture yon ng kamay namin ni Ali na magkahawak at nakaposa sa isa't isa. Kinuhanan marahil iyon ni Ali habang natutulog ako at kinuha nitong picture caller ID. Pinakialaman pala ng gagay yung cellphone ko. Noon lamang tumawag si Ali sa akin sa cellphone simula nun. At kung hindi pa ito tumawag ay hindi ko pa malalaman yon. Bilang nag-flash sa isip ko yung mukha ni Ali. Naalala ko yung araw na una kami magkita. Nung nagsayaw kami, nung maluha-luha siyang nakakatawa sa akin. Napangiti ako. Marahil ipinagtakha ni Lara yung reaksyon ko. Tumayo ako at ipinasak yung cellphone sa bulsa ng pantalon ko. Hindi ko na sinagot iyon. Niyuko ko si Lara. Matagal bago ako nakapagsalita. Lara, hindi na kita kaya maging kaibigan. Napatingala siya sa sinabi ko. Halata ang pagkabigla sa mukha niya. Why? Why? Subukan ko kayang saktan ka. Yung halos mamatay ka na sa sakit. Yung halos mabaliw ka ng kakaisip kung bakit hindi ikaw yung pinili. Paaasahin kaya kita at lokohin. Tapos saka ako sasabihin sa'yo na gusto kitang maging kaibigan uli.
Nanginginig ang mga labi ni Lara at naglawa ang mga luha sa mga mata niya. Saka Lara, walang naging tayo. Pero thank you pa rin sa'yo kasi sinaktan mo ako. Kasi nung maranasan ko kung gaano kasakit, alam mo ba? Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko ipaparamdam to sa mahal ko. Hindi ko siya sasaktan. Mas gugustuhin kung ako na lang uli yung makasaktan, huwag lamang yung mahal ko. Tumayo si Lara para pigilan ang paglabas ko sa pintuan. King, I'm sorry. Humihikbing sabi niya. I'm sorry kasi huli ko nang ma-realize na mahal kita. Nabatid yung boses niya sa pag-iyak. Nasa basa niyang mga mata ang pakiusap. Ako naman ang humihingi ng siyan sa'yo. Alam kong naging unfair ako sa'yo noon. Pero King, kailangan kita. Mahal kita. At alam kong ako pa rin yung gusto mo. Napakuyom yung mga palad ko. Napapikit ako at saka nagbaba ng tingin. Hindi ko kayang salubungin yung nakaawang itsura ni Lara. I'm sorry Lara, sabi ko. Pero hindi na kita kayang mahalin. Sado 3:00 na makarating ako sa auditorium. Hingal kabayo ako dahil tinakbo ko ang auditorium pagkababa ko sa taxi para habulin yung oras. Hinabol ko pa ang hininga ko na makapasok ako sa auditorium. Agad na bumaling ang tingin ko sa tumutugtog ng violin sa malaking stage. Si Ali yon. May ilang sandali ako nag-sink in sa akin ang pamilyar na musika na tinugtog niya. River flows in you. Napahinto ako sa pinakagitna ng aisle sa paghahanap ng bakanting upuan na magtama ang tingin namin ni Ali sa stage. Parang automatic na nagkita niya sa akin ay gumuhit ang malapad ng ngiti mula sa kanya. Basa ko sa mga mata niya ang katuwaan nang makita ako. Ang mga manonood ay napansin iyon, ay nilingon ako. Hindi na ako nakaalis sa kinatatayuan ko. Gusto ko lang siyang panoorin habang tinutugtog niya ang isa sa pinakapaborito kong tugtugin sa gitara. Pinagsisisihan ko na kamunti ko nang ipagpalit ang lahat ng to. Si Ali, sa pakikipagkita lamang kay Lara. Ay nako, muntik na ako magtampo sa'yo. Sa labas na kami ng auditorium nagkita ni Ali matapos ang concert. Medyo matagal bago siya nakalabas. Ang akala ko hindi ka nasusupport. Hindi ka nagre-reply at hindi mo sinasagot yung tawag ko. Sorry, mahinang sagot ko. Inuulan ako ng guilt. Naisip ko na marapat lamang na aminin sa kanya kung bakit late na ako nakarating at na-miss ko yung kalahati ng performance niya. Nagkita kasi kami ni Lara. Kumunot yung noon niya. Tapos, tiningnan ko siya. Wala na raw sila ng boyfriend niya. Namimiss niya raw ako. Gusto niyang ibalik yung kami noon. Matagal na sandali na nagdaan bago nagsalita si Ali. Ano nangyari? Paano ko sasabihin sa kanya? Maiintindihan ko naman kung hindi ka na tumuloy. Sana nag-usap muna kayo. Siguro kailangan niya talaga na ngayon. Saka eto na yung gusto mong mangyari, hindi ba? Baka eto na yung chance na hinihintay mo. Sinalubong ni Ali ang tingin ko. Alam kong sinabi ko noon, kung tanga ka, balikan mo siya. Pero kung mahal mo siya at magiging masaya ka naman, di ba? Wala ako naisagot. Mahal mo pa ba siya? Hindi ko alam kung bakit parang malungkot si Ali nang sabihin niya iyon. Nanatiling wala akong sagot. Dahil ng sandaling iyon, ikinakapa ko pa yung damdamin ko. Dahil sa pagkakataong iyon, gusto ko makipagsiguro. Nasa harap mo si King. Huwag mo na akong pakawalan. Tawagan mo siya. Okay lang ako rito. Sige na. Kung mahal mo siya, tawagan mo. Sandaling tiningnan ko sa mga mata si Ali sa huling sinabi niya. Pagkatapos nagyuko ako ng tingin sa cellphone na hawak ko. Ginawa ko yung sinabi niya. Tinalikuran ko siya at lumayo habang nagdadial sa cellphone. Nagkaroon ng kabog sa dibdib ko. Inilapat ko yun sa tenga at narinig kong nagriring iyon. Ngot, bakit number ko yung tinawagan mo? Natatawang sabi ni Alice sa kabilang linya. Nilingon ko siya at hinarap. Hindi ko inalis yung cellphone sa tenga ko habang sinalubong ko yung tingin niya. Namali ka ng dial, oy. Nakangiting sabi niya. Ang sabi ko, kung mahal mo siya, tawa. Hindi na natapos ni Ali ang sasabihin. Alam niya na.